Hello guys, good morning. Ako si Rap, GTA Cars. So, one time, linom ako ng Cobra katabi ng Mega Force na baterya. May dumalaw sa ating bisita. Tatlong manong na akala ko nga sila na yung mga tatlong hari sa Bethlehem. So, tinanong nila ako, Sir, pwede mo ba kaming tulungan? May problema ang aming EcoSport. So, tinanong ko kung ano ang problem ng EcoSport nila. At sinabi nila na yung problema nila ay nawawala ng hatak yung kanilang EcoSport. So, kakabili lang ni Sir, parang February yata niya nabili yung kanyang unit. Pero hindi sa atin ito nabili. Okay lang yun, walang problem. So, sa car dealer din daw nila nabili to. So, okay naman daw, nagamit naman nila yung unit. Kaso, after parang a month yata, kabili na nila yung same old kwento ng mga pumupunta rito. Kakabili lang nila after a month, nagkaroon ng problema yung transmission. So yung nabilan niya, nireto sila sa gumagawa, tapos pinagawa nila. So gumastos sila ng 110,000 pesos para sa transmission after a month. So ito, tinest drive namin yung kotse niya. Nawawalan nga siya ng hatak at iba yung shifting. Pero remember guys, kwento nga ni Sir, kakabili niya lang nito ng February, tapos pinagawa niya, umasos siya ng 110,000 sa transmission, pinalitan daw yung shift port and clutch. So, ang mindset is, napalitan na yung shift port at clutch nito. Then ngayon, in-scan ko to, wala naman siyang check engine. All goods at all green yung kanyang system. So, ang advice ko sa kanya ayokong pakialaman yung transmission dahil wala naman siyang error. Ngayon, kung nawawalan siya ng hatak, o pwedeng sa program lang ang problema. Software based lang kasi ayokong pumunta dun sa hardware based guys kasi may tendency na ibaba ulit yung trano nito, gagastos na naman yung may-ari. Kaya sabi ko, ang least way na tayo ay hindi mapagastos, reprogram na lang muna natin kasi mukhang maayos naman yung clutch at sa explanation ng owner, napalitan niya mismo, nakita niya napalitan mismo yung clutch at yung shift port, which is wear and tear ng EcoSport. So, nagbe-base lang ako dun sa kinuwento ni owner. So, ito nga, nireprogram natin at tinest ko muna ito para hindi sumablay. Then, yung test nito pasok. Then, smooth na smooth, mapasok ng shift port at clutch. So, mamaya kukwento ko kung bakit nawawalan na ang problem, kung ba't nawawalan ito ng hatak. So, yan, kung makikita nyo, tinesting ko muna kasi ito ang least na pwede natin gawin dito sa unit dahil wala kaming baseline kung ano ang titignan dahil nga wala naman siyang error. Walang kahit anong lalabas sa mahiwagang OBD at sa SCAD itong kotse ni Sir. And dahil dun sa brief history na kinuwento niya, nakagagawa lang din ito sa ibang shop. Ang sinasabi ko na lang ba't, kumbaga, pinupush ko na lang na ibalik na lang dun sa gumawa. Kasi kung kami ang mag-figure out nito, hindi kami yung muling gumawa nito at mahirap hanapin yung problem, lalo na kung walang code. Kaso ayaw nang ibalik ng may-ari dahil, syempre, gumastos siya ng 110. Kumbaga, naglabas na siya ng pera dito, tapos ganun pa rin yung problem. Meron pa rin problema sa drive, hindi nila magamit. So imagine kung meron pang 110,000 for the transmission, bumili ka ng EcoSport ng top price, nabili ka ito parang 350 yata nila nabili. So 350,000 plus 110,000 after a month, magkano na yun? Malaki na yun, diba? Parang nasa 500 na. So kagagawa lang nito, pero ito, meron pa rin problema. So kumbaga, hindi kami para makipag-beef dun sa mga gumagawa. Actually, pinuri ko pa ang gumagawa nito. Sabi ko, Sir, maayos yung gumawa, marunong, maalam, kasi walang code, walang error. And nagpa-function naman, tumatakbo. Pero right off this moment, hindi ko pa naramdaman yung kanyang problema. Naku po! Kaso nga lang, ayan, pagtapos natin i-program yung kotse niya, bumalik daw ulit yung problem. So, wala tayong magagawa kung hindi ibaba yung transmission. So ito, binaba natin yung transmission dahil eager si Sir magawa
So, wala tayong choice, wala tayong titignan. Ito lang naman ang magiging cost nun kung nagkakaroon ng nawawala siya ng hatak, diba? So, no choice, pinababa natin yung tranny nang kaharap si Sir kasi ayaw namin itong buksan nang wala si Sir dahil alam mo na, kabibili niya lang tapos umastos na siya doon sa paggawa tapos bibigyan ko pa siya ng bad news ulit. So, mas maganda makita niya ng sarili niyang mata kung ano ang laman ng kanyang transmission. So, ito yung laman ng kanyang transmission. Tama nga, napalitan, bagong clutch. Ito yung clutch niya, guys. So, bago yan. Kasi makikita nyo naman sa kulay, wala pang ang dumi at wala pang alikabok. So, hindi tayo ang gumawa niyan. So, ayan, babaklasin natin para makita naman natin if yung shift port ay bago. Pinukpok na ni paring Edu na parang kinukuha niya lang sa isitan na pukpok. So, yan, nakita natin yung shift port original, maganda. Pero tignan mo yung clutch, guys. Ayun, may pudpud dun sa gitna. Iyang nakikita niya yung bilog. Yan ang tinatawag na release bearing. Iba yung kulay ng release bearing doon sa shift port. Hindi magkakulay, meaning yung shift port ay bago, yung release bearing ay galing sa iba. Yan o, kulay bronze, tapos yung kita mo yung shift port dun sa ilalim, color gray. So, ganyan din naman yung aming shift port. So, LUK yan, original, pero yung release bearing, kakaiba. Ibang kulay. So, hindi namin alam kung dahil dyan yun, pero sayang, tinitid pa yung release bearing. Anyways, yung clutch naman, ang alam naman natin dito, yung clutch ang may problem talaga. Kasi, yung clutch ito is, yan, pinakita natin kay Sir. Ayan yung may-ari, si Sir. Pinakita natin at in-explain yung kaganapan sa kanyang transmission. So, yan, pinakita natin. Ito niya mismo, bagong-bago yung kanyang shift port, pero sabog. Sabog yun dahil dito sa clutch na to. Kaya kikita niya yung clutch na yan, na hawak ni paring Edu. Yung clutch kasi na yan, guys, ay refurbish. So, sabi ko kay Sir, hindi ko sure, Sir, kung alam nung gumawa yan. Pero, dito kasi sa shop, sinusuri namin yung kinakabit na parts. So, alam na agad ng mga mechanic natin if akma yung parts niyan. So, kahit na bago yan, meron kasi tayong tinatawag na repack. Ano yung repack? Repack is second hand na pininturahan na clutch. So, nagkaroon na kami dati ng ganitong client na nirepack lang yung clutch. So, meaning, binili mo ng top price pero yung laman ng karton, peke. So, yan naman yung aming findings lang kasi nga wala ka nang pupuntahan dito sa kanyang kotseng nawawala ng hatak. Bago naman, di ba? Pero, ba't nga ganun? Nawawala pa rin. Yan yung picture sa kanya nung pinagawa. Yan yung luma niya. Okay naman, sabi ko. Okay naman, sir. Napalitan naman po. Kaso, ang explanation ko kay Sir, baka po hindi bumili lang din yung gumawa niyan. Kumbaga, binili lang kunwari dun sa shop na nagbebenta. Binili niya, tapos kinabit. Yung kakabit is goods. Walang problema sa kabit. Kasi maandar yung kotse. Walang issue doon. The problem is yung mismo clutch. Yun ang may problema. Kasi nung pinasipat namin yung gilid ng clutch, basag-basag. Kahit bago. O, yan ang naging problem niya. So ngayon, test drive kami ni Sir. Ako na yung pinag-drive niya. Kasi kinabitan na natin to ng ating bagong shift port at clutch. Yan. Yan ang kwento yan. So, driving kami dito, alam mo na agad kasi ito kapag din-drive mo nung una, nawawalan talaga siya ng drive. As in, kahit anong piga mo sa gas, hindi na siya tatakbo. Pero walang check engine. Ngayon naman, syempre, kabit-kabitan ba naman namin ng ano yan, ng shift port at clutch na bago, na original, di, kahit na hindi mo i-test drive yan, dahil, ano pa ba, wala namang code. Meaning, goods na goods. So, yan si Sir katabi ko. Alam niyo na agad na parang iba na yung takbo, mas smooth at hindi niyo nararamdaman yung shifting, parang bago ulit. Eventually, itong unit na to, 45,000 lang naman ang tinakbo. Tinatanong niya kung original ito, check ko sa OBD, yes, original lang, hindi naman tampered. So, doon lang talaga sablay sa nabili nung gumagawa. Yung gumagawa niya, pinagpagawa niya, ang nabili sablay na clutch. Na-explain ko sa kanya, baka hindi rin naman alam nung gumagawa. Yun ang sabi ko. Dahil ako'y mabait na bata. So, anyways, ang nangyari dyan, kung makikita nyo yung mat, at lagi naman ganito ang nangyayari at pumupunta ang mga kliyente rito,
makakabili ng EcoSport sa labas, then sila ang magpapagawa kasi nabili nga nila ng may problema na. Ngayon, imagine 350k nabili niya, tapos gumastos siya ng 110,000 sa paggawa. Then, sira na naman. So, imagine mo magkano na nagastos niya. Diba? So, medyo mabigat at masakit sa ulo. Sabi ni Sir, sana daw sa amin na siya bumili dahil lahat na, nakikita niya lahat ng unit natin dito, bago release, palit ang mga clutch. At talaga namang, kumbaga, ito nga, mga pa-repair pa lang natin magpapa-repair dito. Imagine yung mga unit na binibenta namin. So, yun ang logic yan. Papakita ko sa inyo, ito mismo yung kanyang bagong clutch na wala na siya magagawa. Sira pa rin. Ayan. So, bagong clutch niya. Ayan. Yan yung shift port niya. Napalitan natin ng bago. Ayan. O, bago-bago pa. Diba? So, wala. Tapon yan. Diba? Ayan, o. Dito may isa, palawang na. Tapos yung dalawa, bago. Sayang. Kung napalitan niya ng release bearing na bago din, di sana walang problema ang kliyente. Ang pinikaiba ng mechanic natin sa mechanic na gumawa kay Sir, yung mechanic natin, sisingutin niya pa lang kahit hindi nabuksan sa packsing ship port. Alam niya na kung original. So, dahil malaki yung gastos ni Sir, hindi sa atin malaking gastos. Malaki yung pinagdaan ng gastos nito ni Sir. Nagtatanong siya dahil, syempre, tapos na yung kotse niya, gawa na. Tinatanong niya kung saan nakakabili ng shift knob dahil nagbabakbak. Sabi ko, ito Sir, libre yung Sir. Ganun gumastos. Puro gastos na lang. Puro gastos. At also nga pala, yung gumawa rin ng EcoSport niya, hindi kinabitan ng backplate yung tranny. Kaya merong dragging. Kaya ito, sinabi ko, Sir, pinalitan na rin namin. Libre, yan, sige. Walang problema. Para wala ka ng problemahin dahil kawawa naman yung tao. Bumili lang ng kotse para nang bumili ng pick-up na Ranger. Yun ang kwento. Yan ang mga dumarating sa atin ng mga kliyente, guys. Kinukwento ko lang sa inyo kasi happy kami kasi nakakatulong kami. Unit nga namin na binibenta, kumbaga, nabibenta namin naman. So, ito magko-congratulations kami na para bang si Sir mapapaiyak na salamat. Ang lupit na gawa din ng hayop na animal na EcoSport ko. So, ito naman ako uuwi at ito na, ipag-chika pa ako dito. Pasalamat ka, Sir. Pasalamat ka. Ito kasing unit na ito, itong client natin ito. Nakabili rin yun sa labas. Pero ginawa natin dito, hindi natin binaba yung tranny. Ito pasok sa reprogram. So, hindi na siya gumastos katulad ni Sir. So, dito na yan nagpapamaintenance si Sir. Shoutout sa iyo, Sir and Ma'am. Dito kayo tumambay sa shop para ipa-PMS ang inyong unit na malupitan. So, yan ang kwento this day. Vlog-vlog lang ako ngayon kasi maraming tayo. Actually, maraming paggawa ngayon. Sobrang dami. Hindi ko lang kayang i-edit dahil alam niyo naman ako si Boy, mag-isa lang, same Boy edit. So, yan ipag-checka na ako kala Sir. Ang lupit nun, kinausap ako nung may-ari. Ang laki na pala na gastos nun. Yes, boss. Alam niyo naman. So, yan si Sir. Happy na yan kasi nag-text na sa akin yan na ibang-iba na raw ang takbo ng EcoSport niya at hindi na lumabas yung problem. So, tingin nyo ba nahuli ko yung problem? Nahuli yata ng aming mga malupit na mechanic. So, yan ang kwento. Kinuwento ko lang sa inyo dahil gusto ko gawin nyo kaming option pag bibili kayo ng unit na Ford. Gawin nyo lang kaming option. Marami naman dyan na gumagawa. Magagaling na gumagawa. Marami yan. Hanapin nyo lang kung ano yung para sa inyo ng unit para hindi kayo mapagastos at hindi kayo mamroblema na parang mga tao doon sa group na kung ano nung pinapagawa-gawa. Okay, salamat at ako'y matutulog na amin.